Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon, reaction natin dito sa naganap na press conference para sa darating na Miss Universe. Ano nga ba ang pasabog nila? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman na mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre bago tayo magsimula, gusto ko muna mag-shout out sa mga ilan nating kaibigan na talagang nakatutok dito araw-araw, lagi-lagi. Shout out tayo kay De Los Angeles Mario, Leon Duarez, Jessar Kilatan, hello na, kamusta ka? Si Norman Kabutahe, and then of course si Lakesha Yamaguchi. Hello, kamusta? And then of course, shout out din kay Jerpin Legaspi, Emilyn Soriano, Orlando Sebastian, Eugene Tesorero, Jay Adelia, Mahogany Brown, Robert Casanas, at saka syempre, James Baluyot na lagi din nakatutok dito. And then, of course, syempre, kay Rosario Balendres, Yaya Muhammad, Jeff 5264, Bobby Rodriguez, Cesar Anyo Nuevo, and Ronald Cuevas, andyan din syempre si Mads Vlog, kamusta? Barbet Elizalde, kamusta ka? Syempre hindi natin makakalimutan si Snake Gem, si Carlo Magat, si Brent Baluyot, and of course Miriam Milanes, Melinda Martinez, Dave Velasquez, si Lara High 5 Key. Maraming salamat sa pagtutok ninyo. And then of course kay Dr. Glenn Pascual and Randy Lucas. Syempre hindi din natin makakalimutan i-shout out si Attorney Cornelo Dilag at saka si Maverick. At syempre, special mention tayo kay Madam Henrietta Solidad at Madam Jenaline Napaton. Maraming salamat sa solid na pagmamahal. So, yon. Kaya naman ngayong araw na to, grabe, eto na, pag-uusapan natin ang reaction natin dito sa Miss Universe 2025 press conference. Yes, kahapon nga umattend nga ako doon. Napakaswerte ko kasi isa ako sa mga naimbitahan nila. At ayun, ang bongga ng kanilang press con. Press con pa lang talaga ramdam mo na yung Miss Universe spirit. At talagang masasabi ko, nakaka-excite ang Miss Universe ngayong taon na to. Dahil nga sa sobrang bongga ang hinahanda nila para sa taon na to. So, nung nakaraang taon, maraming nagrereklamo, walang ganap ang Miss Universe. Ngayon, syempre, ang hawak ng Miss Universe ay MGI Production. Ito ay pag-aari ni Mr. Nawat. Sa mga hindi pa po nakakaalam, hindi pa po may-ari si Mr. Nawat ng Miss Universe. Siya lang po ang bagong franchise owner ng Miss Universe Thailand sa loob ng 7 taon. So, yung doon naman sa 5 taon pala, hindi pala 7 taon, 5 taon. And then, doon naman sa Miss Universe, ito ay magtatrabaho yung team ni Mr. Nawat. So, sila yung magpapatakbo ng production at ng plan ngayon taon na to dito sa Miss Universe. Siguro nag-invest si Mr. Nawat para dito sa Miss Universe, but not to the point na bumili siya ng share or alam mo yon, walang ganun mga Mars. Kumbaga parang nandito sila sa part na tutulong lang ang MGI para mas mapaganda ang production ng Miss Universe ngayong taon na to. Yes! So, yon. So, syempre excited ang lahat. So, lalo-lalo na si Kun An. Nakita natin siya yesterday na talaga naman. Grabe yung spirit niya. Grabe yung goal niya dito sa Miss Universe. Kasi, ang gusto niyang ipahatid sa mundo ay love. O, diba? Sabi niya magsuot daw ng color pink para daw sa Miss Universe. Kasi ang color daw ng Miss Universe ngayon ay color pink because of love. Kaya naka-pink si Kun An yesterday na may butterfly. So, ngayong taon na to, hindi ko alam kung allowed nila ang transgender kasi parang hindi na nila napag-uusapan at sinabi nga nila it's all about empowered women ng mga kababaihan.
female. So, yan. And then, nakaka-excite dahil in-announce na rin ni Mr. Nawat ang magiging venue, ang magiging eksena at date ng competition. So, syempre, eto na. Sa mga nag-aabang ng Miss Universe, makakabili daw kayo ng ticket around June ng taon na to. O, di ba? Bongga. And then, plus, yung destination ng mga girls. So, a-arrive sila dito from November 2 to 3. Di ba? So, yun yung arrival ng candidates. And sa 4, magkakaroon na ng fashion ceremony kung saan naman at magkakaroon sila ng fashion shows. Di ba? Doon pa lang talagang masasabi natin, yan. Ayan ang nakaka-excite dahil meron mga activity ngayon ang Miss Universe. At syempre, sa mga kapwa ko vlogger, ayun. So, pwede tayo mag-cover ng mga activities nila. Kaya nakaka-excite. And then, ayun. So, makikita natin isa-isa ang mga kandidata sa mga nila, eksena at ganap. Hindi lang yung mga vloggers, lahat tayo. Lahat tayo na sumusubaybay sa Miss Universe, meron tayo mapapanood at meron tayong magiging reaction sa bawat kandidata. So dito mapapakita mo kung sino talaga yung magaling. Di ba? So yan, may basihan na sa madaling salita, hindi yung paikot-ikot lang sa hotel. So 3 destination na malalaking lugar dito sa Thailand ang pupuntahan ng Miss Universe. Ito nga, meron ng tawag dito, meron Phuket. So, doon muna sila dahil magkakaroon sila ng swimsuit competition sa Phuket or swimsuit fashion show pala. Ganon. And then, pupunta sila ng Pattaya dahil may ganun din silang eksena. Magkakaroon din sila ng fashion show doon. Di ba? Ang bongga. And then, pupunta sila dito sa Bangkok. Actually, Bangkok muna yung unang arrive nila. Tapos magkakaroon ng mga ilang activity, gala night, and ayun nga, fashion show. And then, pupunta sila ng Phuket para sa swimsuit fashion show nila. And then, pupunta sila ng Pattaya. And then, babalik sila dito sa Bangkok para naman gawin dito yung mga ilang importanteng activity katulad ng national costume at saka ng preliminary competition. So, sa preliminary, nilinaw nila na merong evening gown at saka swimsuit competition. So, hindi ko nakita si Osmel dito sa Bangkok. Hindi siya kasama. Tapos, hindi ko rin nakita, syempre, si Madam Olive. So, hindi rin natin siya na wala siya dito sa conference. Ang nandito lang ay si Mr. Raul at saka si ayan nga, si Madam, si Madam Kunan, at saka kasama nila yung mga finance chubachenas nila. So, yon. So, maganda ang naging press con yesterday kasi inilatag nila lahat ang mga pwedeng mangyari ngayon sa Miss Universe. Ang sabi nila, naghahanap sila ng impact, beauty, and culture. So, dapat yung 3 yon ay nandoon sa katangian ng kandidata. Kaya, nakaka-excite. And then, ayun, nakita ko rin syempre ang Miss Universe na si Victoria. Hindi naman siya ganong katangkadan. Siguro, ang build niya ay parang mga ati sa Manalo talaga. So, yon. Kaya lang, sobrang, aggressive ng beauty niya. Talagang nakakaloka. Ang ganda. Pag dumaan siya sa'yo, sasabihin mo talaga, wow, she's Miss Universe. Ayan! So, syempre, nagtapat din syempre si Miss Victoria, ang Miss Universe at ang Miss Grand. Kaya, nakakatuwa. Ay, isa pa pala, sabing ganon, ang Miss Universe ay gagawin sa Impact Arena kung saan morning ang pageant. Di ba? 7 or 8 a.m. ng umaga. Di ba? Nakakaloka, ganon. So, bakit ito tinanggap ni Mr. Nawat? Dahil siguro gusto niyang matulungan ang Miss Universe at the same time kasi para mag-dominant yung tourism. Ayun yung nakikita ko na talagang gusto nila talaga. Ayun yung target goal nila dito na mas tumaas pa yung tourism, makatulong sila. Kasi syempre maraming mga taga-ibang bansa ang pupunta dito sa sa Thailand. Syempre magkakaroon ng extra income, di ba? Yung mga vendors, yung lahat ng makikinabang dito sa Miss Universe. Kaya, ayun, nakaka-excite dahil maraming eksena at
talagang gusto nila parang maging isang malaking festival ang pageant ngayon dito sa Thailand. So, katatapos nga lang ng Miss Global, and then, ayun, susunod naman ay Miss Grand. Ang Miss Grand ay magaganap ng last week ng September. So, September 27 mag-i-start ang Miss Grand to October 18. So, doon pa rin sila sa isang buwan ang kanilang pageant. And then, ang Miss Universe naman ay 22 days gagawin yung pageant nila. So, nakaka-excite, di ba? At least 22 days, mahaba-haba yan. So, lahat tayo, syempre, ay na-excite dahil sa anuman ang ipapakita. For sure, magkakaroon ng bonggang-bonggang malaking production ang Miss Universe. And then, ayun, abangan natin dahil sila Miss Grand ang gagawa nito. So, doon naman sa mga eksena yesterday, doon sa sinasabi nila na ay dapat daw ang organization ay dalawa lang daw ang hawak na pageant. Ito daw ay ang Miss Universe at ang Miss Grand. Di ba lagi sinasabi ni Kun An na huwag mo nang banggitin kung ano, kung saan pageant to, para saan to. So basta gusto niya lang Miss Universe lang. Ayun yung sinasabi ni Kun An. Gusto niya Miss Universe lang. Pero this time, ang Miss Universe organization or yung bawat organization ng Miss Universe pwedeng maging dalawa. So, pwedeng i-announce doon ang Miss Universe at saka Miss Grand International. So, ibig sabihin, kung dati ang ina-allowed lang ni Kun An ay Miss Universe, ngayon, ina-allowed niya na rin na pwede ding isama doon sa pageant ang Miss Grand dahil nag-together na nga sila. Kumbaga, parang halimbawa sa isang organization na national director o local pageant, so pwedeng magkaroon siya ng Miss Universe, halimbawa Miss Universe Philippines and Miss Grand International. So pwedeng together sila. Pero syempre sa bansa natin, alam naman natin na magkaiba ang Miss Universe at ang Miss Grand. So hindi ko lang alam in the future kung pupunta ba to sa Miss Universe Philippines, yung Miss Grand, maaaring ganun ang mangyari. Kaya kailangan pakitang gilas talaga etong si Mr. Arnold. Actually, kaya nakipag-tie up etong si Miss Grand dito sa Miss Universe dahil para sa nasasakupan nilang mga national director na mag-together. Kumbaga parang katulad na lang halimbawa sa bansa natin. So pwede na Miss Universe kuhanin din nila ang Miss Grand na iisa lang yung pageant nila. So sa madaling salita, allowed yun ni Kun An. Pero doon naman sa sitwasyon natin, katulad na meron tayong ganito, meron tayong ganyan, pwede pa rin naman yung i-continue, pero hindi pwede i-announce mismo doon sa coronation. So, after ng coronation, pwede silang mag-appoint. Pero kung kukunin nila ang Miss Grand, pwede nila yung last two standing nila, isa doon ay para sa Miss Universe, isa doon ay para sa Miss Grand. So, malinaw na ganon yung gustong ipahayag ni Kun An. So, wag nating masamain ko ang sinasabi nila. Gusto lang nila Miss Universe at Miss Grand. Totoo naman yun. Gusto nila Miss Universe at Miss Grand together para sa pageant ng Miss Universe. Ganon! So, naiintindihan na natin. So, yun yung pinahayag doon. Kaya, para sa akin, okay yon. At least, di ba, mas nakakatipid, mas napopromote. Para ma-promote din kasi talaga yung Miss Grand sa bawat bansa. So, ayun yung dahilan at rason ni Mr. Nawat kung bakit nga ito nakipag-tie up siya. Kasi, syempre, alam naman natin, ang community ng Miss Universe ay malakas talaga. At yun, gusto niya makuha din yun. O mapasama siya doon. So, yan. Ay, nako, nakakaloka. Pero syempre ang reaction ko, bongga to. At talagang makikita mo dito yung unity at galing ng dalawang malaking production na nag-together. So, syempre excited tayo kung ano nga ba ang makikita pa natin in the future. Kaya kayo guys, ano guys ang tingin ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa tinatalakay natin ngayon. So, yon. So, syempre maraming
maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.